Mga kabayan, matapos makulong sa Kongreso ng isang linggo ang dalawang angkor ng SMNI, muling nagbabalik sa kanilang programa ang dalawa na sina Eric Celis at Dr. Loren Badoy. Sa kanilang pahayag, matapang at hindi nagpapatinag sa mga congressman na nagpakulong sa kanila. Sa halip ay lalong tumapang at nanindigan sa kanilang ipinaglalaban, partikular ang kanilang advokasya na ipagtanggol ang bayan sa mga abusadong CPP-NPA at mga korap na namumuno sa ating bansa. Sabi ni Dr. Loren Badoy, hindi sila patitinag sa mga mapang-abusong namumuno at inihalal ng taong bayan dahil naniniwala sila na nasa panig sila ng katotohanan. So kailangan talaga dito sa atin, no, kahit sa inyo, dapat talaga hindi kayo natatakot, no. Kaya dito walang natitinag dito kasi nakikita namin yung hawak namin na armas ay katotohanan. So pag ginawa nila sa amin yan, no, katulad ng ginawa ng Kongreso, ng CPP, no, yung pagsarado-sarado ng pag-suspend, lahat ito ay machinations ng CPP, NPA, NDF. Samantala, tahasang sinabi ni Eric Celis na naninindigan sila na labanan ang mga korap na opisyal ng gobyerno at hindi lang ang mga CPP-NPA ang kanilang tinutuligsa, kundi maging ang mga opisyal ng pamahalaan na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan at inaapakan ang mga ordinaryong mamamayan. Ang Laban Kasamang Bayan ay nag-a-advocate ng good governance bilang sandigan at pundasyon ng nation building. Maninindigan din kami laban sa korupsyon, sa mga nagnanakaw ng pondo at kaba ng bayan, sapagkat walang good governance kapag kurakot ang namumuno sa gobyerno at abusado sa pondo. Naninindigan din kami sa pag-abuso sa poder, yung inaapakan ng kapangyarihan ng pamahalaan ng ordinaryong mamamayan. We cannot tolerate that. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ba kayo sa mga karapatan at ipinaglalaban ng dalawang angkor ng SMNI laban sa mga kurap at abusadong opisyal ng ating pamahalaan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Walang natitinag dito, no. Yung journey ko with the NTF-ELCAC na just share personally, no, na nung nagsimula ang NTF-ELCAC, wala naman, pareho ko ano sinasabi namin dito, pareho lang talaga, no. Yung sinasabi ni Eric, yung ini-expose niya, ganyan, no, pareho naman eh. Pero noon, nagsimula kami, konti lang yung nakikinig sa amin. Konting-konti. So, until talaga nung head kasi ako ng comms noon, so naisip ko, kailangan, parang sayang kasi may directive si PRRD sa amin noon na pagbaba niya, kailangan tapos na ito, yung armed component, no. So, naisip ko na kailangan makipag-away talaga ako dyan sa Kamatayan Block, no. Dapat sabihin ko na ang Kamatayan Block ay CPP, NPA, NDF, na at that time was Pito sila. Pito, tsaka walang nagsasabi noon, masyadong takot ang tao noon. No, so sa madaling salita, so ginawa ko, tapos kasi alam ko na yung media attention na yan, mahalaga kasi sinasabi namin pero wala naman nakikinig. Eh di paano masasalba ang Pilipino? Paano yung mga nanay hindi nila naririnig, di ba? So kailangan talaga dito sa atin, no, kahit sa inyo, dapat talaga hindi kayo natatakot, no. Kaya dito walang natitinag dito kasi nakikita namin yung hawak namin na armas ay katotohanan. So pag ginawa nila sa amin yan, no, katulad ng ginawa ng Kongreso, ng CPP, no, yung pagsarado-sarado ng pag-suspend, lahat ito ay machinations ng CPP, NPA, NDF. Talo talaga sila kasi mas lumalakas ang media attention at parang hindi na talaga natututo ito mga ito. So maraming salamat at hindi sila natututo. At mas marami tayong nagkaka-connection at nagkakapit-bisig tayo at mas maraming namumulat. So, ang goal dito talaga ay mas marami kayong sumali kasi talaga kayo ang puwersa talaga sa laban na ito. Pumunta kami sa Senado, iisang media lang ang nagbigay ng total focus and nag-sustain ng coverage. Hindi ko alam na kay Pastor Kibuloy connected ang ganitong media na may spiritual program pa na siya dito. At anong binabanggit ko? SMNI nakita ko. So nagtanong ako kay Ma'am Loring, ano yung SMNI, Ma'am? Sabi, hindi ko rin alam. Pero parang CNN din ang design ng kanilang logo, pero baka bagong media. So nagtaka kami sapagkat all throughout the hearing for 6 hours, hindi sila umalis.
Tapos nag-i-interview. At hinahanap pa kami kahit tapos ng hearing. At gumawa pa ng documentary. Habang dinededma tayo habang ng dinededma tayo ng mainstream GMA, media. ng iba pa. And then, ng iba pang media. And then, after several weeks, tinawagan kami, ako, si Ma'am Lorraine, tinawagan kami na magbubuo ng isang documentary ng pangalan ay Evils of Communism. Kailangan may magsalita. Yes. It was a turning point and crossroad sa ating bansa at ang binabanggit ni Ma'am Lorraine during that time, kailangan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ng media support at information support. Sino yung naggawa ng docu na yan, Eric? Ang gumawa ng documentary, mga bata. SMNI. Hindi namin alam sinong mga reporter na to. Kasi hindi sila kilala. Sila Jade Calabroso, sina Ina, sina MJ, dito yung sa SME, sina Hana. Nagulat kami, sino mga ito? Yeah. Bakit ang lalim ng kanilang motivation na gumawa ng istorya? Genuine. Yun. At si Ma'am Lorraine, 2 months after, kinontak na kami. At sabi ni Ma'am Lorraine, Eric, mayroong magbibigay sa atin ng program. Sila Pastor Kibuloy. At wala pang title, binubuo pa lang. Pala yung nangyari. No? So, na-touch yung buhay namin dito at nagsanib puwersa kami. No? Kaya nagulat ako doon sa tanong ni Congressman Tambunting. Nung tinanong niya ako sa Kongreso, why do you care so much about this? About this fight to end the CPP, NPA, NDF? Yun yung tanong niya sa akin. Na gusto kong tanongin siya, why don't you? Why are you asking that question? It's so silly. It's such a silly question. Kasi ito nga yung nag-capture sa amin eh. Talagang ito yung immediate ito yung urgency namin, no? Inner urgency namin na it's an advocacy already. So and we're so happy na kasama namin kayo dito at saka yung sinasabi namin dito, no, yung kinikwento ni Eric, no, yung simula ng SMNI, etc. Tapos yung binabatikos, no, that journey. Ang nakita ko dito na tumataginting ay ang katotohanan. Ito yung pinakamakapangyarihan dito na hindi nila masawata. Hindi nila kaya kasi bit-bit namin ang katotohanan at maraming salamat dahil kasama ninyo kami at nagtitiwala kayo sa amin. Ang gusto namin sabihin, hindi kayo nagkakamali sa pagbigay ng tiwala ninyo sa amin. Kasi kung hindi epektibo, Ma'am Lorraine, Brother Franco, Miss Ina, ang partnership na binuo ng Laban Kasamang Bayan, voluntary ito na inilapit ni Pastor at ng Laban Kasamang Bayan ng SMNI na tulungan ang information campaign ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Hindi po kami papansinin ng CPP, NPA, NDF. Kaya nagtatanong si Congressman Pimentel ng Surigao, Ka Eric, di ba ang title ng program nyo, Laban Kasamang Bayan? Eh bakit parang hindi na yan Laban Kasama ang Bayan? Kasi pinapakialaman nyo na yung mga tungkol sa gobyerno. Nagkamali po ng pag-unawa si Congressman Pimentel at ang Kongreso. Nakakagulat, Nakakagulat yun. Mga tanong na ganon? Sapagkat ang Laban Kasama ang Bayan, hindi lamang po lumalaban sa terorismo at mga nagwawasak ng ating gobyerno mula sa communist terrorism ng CPP, NPA, NDF. Ang Laban Kasama ang Bayan ay nag-a-advocate ng good governance bilang sandigan at pundasyon ng nation building. Ang ibig sabihin po ng good governance, 4 yun. Dapat kami ay maninindigan din, hindi lamang para supilin at labanan ang communist terrorism na nagwawasak ng ating bayan. Maninindigan din kami laban sa korupsyon, sa mga nagnanakaw ng pondo at kaba ng bayan, sapagkat walang good governance kapag kurakot ang namumuno sa gobyerno at abusad sa pondo. Naninindigan din kami sa pag-abuso sa poder, yung inaapakan ng kapangyarihan ng pamahalaan ng ordinaryong mamamayan. We cannot tolerate that. Kasi yan ang pinanggagalingan ng hugot ng propaganda at recruitment ng CPP, NPA, NDF. So good governance is anti-corruption, anti-abuse in power. And third, ang good governance ay pagsusulong ng suporta sa gobyerno na magkaroon ng tamang serbisyo sa edukasyon, kalsada, pabahay, at medikal, kalusugan, at mga basic na pangangailangan ng taong bayan. The government should deliver services to the people. Yun po ang good governance advocacy namin. At number 4, social justice. Dapat po hindi CPP, NPA, NDF ang nagsasabi na dapat nilulutas ang problema sa kawalan ng kakulangan ng kabuhayan, problema sa konflikto sa lupa, problema sa mga manggagawa, sa mga kabataan, sa mga guro, sa mga empleyado ng gobyerno. Gobyerno mismo ang naglulutas nito. Yun po ang good governance. Kaya kailangan pong maimulat at maipaliwanag ito sa mga kakampisan na natin sa gobyerno na ang Laban Kasama ang Bayan
is not just exclusively limited sa pagsusulong ng complete victory against the CPP, NPA, NDF with support to the government. Hindi kami ang lead. Support lang kami sa gobyerno na dapat manguna nito. But alongside that is ang pagsusulong ng totoo at tunay na good governance.